Happy Thursday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy ang epekto ng monsoon trough sa ating bansa na siya magdadala pa rin ng maulang panahon for the next 24 hours. Doon naman sa monsoon trough na yon, meron po tayong namataan na low pressure area malapit sa ating Philippine boundary. As of 3 in the morning ay nasa 655 kilometers ito kanluran ng Northern Luzon. Base sa ating analysis, mababa ang tsansa na ito ay maging isang bagyo sa ngayon at mababa rin yung tsansa na ito itatama sa ating kalupaan. However, nandun po yung maliit na tsansa na ito tumama or pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility somewhere dito sa may West Philippine Sea. Ito po ay within the next 24 hours pero after that ay nakikita natin na unti-unti na itong lalayo muli sa ating bansa patungo po sa Southern China. To get the idea kung ano nga bang ibig sabihin ng monsoon trough, ito po yung linya ng convergence or pagtatagpo ng hangin. At yung hangin na yon ay yung habagat or southwest monsoon from the southern hemisphere. At meron tayong trade winds pa rin o yung hangin galing po sa northern hemisphere. So pag nagtagpo itong dalawa, may tendency po na magkaroon ng mga kaulapan at mga pag-ulan. Kahawig ito dun sa ating binabanggit before na intertropical convergence zone. Pero yung malaking pagkakaiba is that yung ITCC kasi, yung hangin po is galing sa may southeast. Kaya mas kakaunti yung mga napoproduce ng mga pag-ulan as compared to southwesterly or sa monsoon trough kung saan yung habagat natin ay may dalang mas maraming moisture at mas maraming mga pag-ulan. Isa pang kaibahan about monsoon trough is that nagkakaroon ng cyclonic vorticity o yung pagliko ng hangin from southern hemisphere going to northern hemisphere. Kaya ang tendency, nagkakaroon ng mga formation ng low pressure area and tropical cyclone or bagyo. Kagaya na lamang po nung nabanggit ko kanina na low pressure area somewhere dito sa may South China Sea or West Philippine Sea. Para po sa forecast natin ngayong araw sa Luzon, asahan pa rin ang makulimlim na panahon. Sa umaga, mayroon ng ibang mga lugar na magkakaroon po ng mga pag-ulan, such as dito sa may Bicol Region, Mimaropa and Calabarzon. And sa Metro Manila po, makakaasa din tayo at some point ng mga mahina hanggang katamtaman ng mga pag-ulan, lalo na sa hapon hanggang sa gabi. Same goes po with Northern and Central Luzon. Asahan din po ang makulimlim na panahon. Sa may Cagayan Valley, medyo mababa pa yung chance ng mga pag-ulan sa umaga. At asahan po, pagsapit ng hapon, magkakaroon muli ng mga thunderstorms. Kaya mag-ingat po sa posibleng mga pagbaha or landslides at mag-ingat din sa mga pagkidlat pagkulog. Sa temperatures naman natin, mananatili pong hindi kataasan. Dito sa may Lawag, 31 degrees ang pinakamataas. Sa Baguio, hanggang 23 degrees. Metro Manila, kapansin-pansin, less than 30 degrees na po ang ating maximum temperature sa tanghali. For Tagaytay, hanggang 27 degrees. Sa may Palawan, hanggang 30 degrees Celsius. At dito sa may eastern part of Luzon, hanggang 32 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan sa Visayas and Mindanao, patuloy pa rin po yung makulimlim na panahon dulot ng monsoon trough at asahan din yung light to moderate rains as early as morning. May mga pag-ulan na po tayo dito sa may western section of Visayas at sa may Zamboanga Peninsula as well as Sulu Archipelago. Asahan din yung mga pag-ulan lalo na sa hapon hanggang sa gabi dito sa natitira pang bahagi ng Visayas and Mindanao. Kaya't mag-ingat din po sa mga pagbaha or landslides. Temperatures natin for Visayas, maring hanggang 31 degrees lang. At dito naman sa may Mindanao, maring umabot naman po sa 32 degrees Celsius. Ngayon po wala pa rin tayong nakataas na gale warning at asahan din po yung slight to moderate seas or hanggang 2 metrong taas ng mga alon. So ito ay nangyayari usually kapag meron tayong mga thunderstorms. Kaya pinag-iingat pa rin yung mga maliliit na sasakyang pandagat lalo na yung mga mangingisda. Sa susunod na 3 araw, unfortunately sa Metro Manila po makakaranas pa rin tayo ng gloomy weather or generally makulimlim na panahon. At some point makakaranas din tayo ng mga pag-ulan, especially po sa hapon hanggang sa gabi, asahan na yung mga thunderstorms. Kaya kung lalabas po ng bahay, siguruhin na may dala ng payong or pananggalang sa ulan. Sa ating mga kababayan sa Baguio City, hindi pa rin ideal na maglaba kung magsasampay po tayo sa labas sa Friday at sa Saturday. Ito ay dahil pa rin sa epekto ng habagat at ng monsoon trough at asahan din po natin yung mga pag-ulan na posibleng magdulot ng mga pagguho ng lupa. Sa Sunday naman, bagyang mag-i-improve yung panahon, pero nandyan pa rin po yung tsansa ng mga localized thunderstorms o yung mga 1 to 2 hours na mga pag-ulan.
Sa ating mga kababayan sa Bicol Region, particularly sa Legazpi City, asahan pa rin po natin ang cloudy skies with some scattered rain showers and thunderstorms sa araw ng Friday at sa araw ng Kalayaan. Then pagsapit po ng Sunday, katulad sa Baguio City, bagyang mag-i-improve yung panahon, pero asahan din yung mga tagliang pag-ulan as early as morning. Sa atong mga kaigsonan din sa Metro Cebu, same case with the Bicol Region. Asahan din po natin sa Friday and sa Saturday ang cloudy skies. Meron din mga kalat-kalat na ulan as early as morning, light to moderate rains. Lalakas po yan pagsapit po ng hapon, kaya't mag-ingat po. At magdala po ng payong kung lalabas ng bahay. Sunday, mag-i-improve din yung weather. But at the same time, meron pa rin mga dagliang pag-ulan. Panghuli sa atong mga kaigsonan din sa Metro Davao, kung magiging maulan ngayong araw, simula po bukas hanggang sa weekend, asahan natin yung partly cloudy to cloudy skies in general, pero asahan din yung mga localized thunderstorms or pag-ulan lalo na sa hapon na nagtatagal ng 1 hanggang 2 oras. Si Haring Araw po ay sisikat muli 5:26 at lulubog ito 6:25 ng hapon.